So guys, ano nga ba ang conditional formatting? Ang conditional formatting ay isang technique na sa Excel wherein pwede mong i-format ang isang cell based on a certain condition, and yung pagfo-format na yun ay it automatically happens. So for example, meron tayong dataset dito, kung mapapansin nyo, meron tayong 15 participants and meron tayong yung mga corresponding scores nila on the column C. Dito, gusto natin for example ma-highlight lahat ng mga pumasa. So let's say ang passing grade ay 75 and above. Paano natin gagawin yon? Pwede natin siyang gawin manually, which is in this case, for example, gusto ko i-highlight in yellow. Pwede ko siyang manually tignan, then hanapin yung mga more than 75 or more yung kanilang scores. So kung mapapansin nyo, it took me several seconds, pero I assure you kapag ang participants ay more than 15 or mas marami pa, hindi lang ganyan ang aabutin mo. So, paano natin siya efficiently gagawin? Using conditional formatting. Okay? Ayan. So, tanggalin muna natin yung mga highlights. Then, let's go to conditional formatting. Ang conditional formatting ay mahahanap under Home tab, conditional formatting, ayan. So, makikita nyo may mga different options tayo dito. And isa sa mga options or isa sa mga pwede natin gawin ay yung ginawa natin kanina, which is pwede tayong mag-set ng certain value and i-highlight niya yung mga values which are either above or equal to or less than or equal to, parang ganun, or between a certain number range. So pwede rin tayong gumamit ng mga text. For example, a certain text that contains ganitong klaseng word. So, pwede natin gawin yun. And ang gagawin niya is automatically i-highlight niya. Hindi mo kailangang isa-isahin na i-highlight yung bawat cells. Okay, so gawin natin yung ginawa natin kanina. Let's say greater than. Ayan. So, gusto natin i-highlight yung mga 75 or more. So, ang ilalagay natin dito is, before that pala, kailangan mo munang i-highlight yung gusto mong i-format. So, ayan. Which is hindi natin ginawa kanina. Then, click on conditional formatting. Then, highlight. Then, punta tayo sa greater than. Ayan. So, meron siyang nilagay automatic na ano dito, which is, I assume, the average. Pero, ilalagay natin, for example, is 74. Kasi, 75 or more yung passing grade. So, ayan. And, medyo palitan natin yung format dahil naka-red siya. Ang kinukuha natin, mga pumasa. So, pangit naman siyang indicator. Let's say green. Ayan. So, green. Kung mapapansin nyo, automatically hinighlight niya yung mga 75 or more. Okay? So, kung gusto nyo i-customize yung kulay, pwede kayong pumunta dito sa custom format. And ayan, mag-open up ng bagong window. Pwede nyo palitan yung font color. Let's say, gusto nyo gawin yung font color is purple. Kung mapapansin nyo, pag in-okay ko yan, ayan, magiging purple siya. Okay? Pero, lagyan din natin yung fill. So, for example, yung fill color ay light purple. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang light purple fill and purple na font color. So, pag pinlik natin yung okay, ayan, automatically nag-format na siya. So, kung mapapansin nyo, kapag finormat, manually format pala natin to, isa sa mga, ano din. Okay, kung mapapansin nyo, hinighlight ko yung buong cells from cell C3 to C17. Pero kung mapapansin nyo, hindi na-highlight ng kulay green yung mga conditionally na format. It's because yung mga conditionally formatted cells ay parang kumbaga they take precedence when it comes to formatting before the manual formatting na ginawa natin. So kung mapapansin nyo, naka-purple pa rin yung mga conditionally formatted. However, yung mga hindi siya na-format kasi hindi naman siya pasok doon sa condition natin, which is 75 or more, ay na-highlight natin ng green. So, paano magtanggal ng conditional formatting? For example, gusto ko nang mag-highlight ng manually. So, pwede tayong pumunta dito. Una, i-highlight muna natin yung cell. Pwede tayong pumunta dito sa clear rules. Then, pwede natin i-click yung clear rules from selected cell. Pwede rin naman nating i-click tong clear rules from the entire sheet. However, kapag meron kang mga ibang sheet na let's say okay na sa'yo yung formatting doon, and ayaw mo namang ma-delete yun. So, much better, i-highlight mo yung gusto mo lang i-clear yung mga rules. Okay? So, for now, pwede naman nating kasi wala pa naman tayong ibang nagagawang rules. So, pwede natin i-click to. Then, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, dahil wala na yung conditional format,
nag-take effect na yung manual formatting na ginawa natin kanina, which is pinalayan natin siya ng green. Ayan. So, ino-fill natin. So, aside from yung mga greater than or less than, for example, less than naman ang gusto kong gamitin. Let's say less than 75 kasi yun yung mga bagsak. Ayan. So, okay na ako sa red. Usually, hindi ko naman na masyadong kino-customize to dahil ang purpose lang naman natin dito is to mabilis makita or to visualize yung kung ano ba yung mga gusto nating makita kaagad sa isang certain dataset. So, click OK, then ayan, makikita natin kaagad yung mga less than 75. So, aside from those certain conditions, meron din tayong other formatting na pwedeng gawin. So, aside from the pag-highlight, pwede tayong gumawa ng, let's say, top or slash bottom rule. So, for example, gusto natin kunin yung top 10. Okay? Ang gagawin niya is automatically i-highlight niya yung top 10. Okay? Yung top 10 yung scores. So, kung makapasin nyo, 1, 2, 3, 4, 5 yung mga hindi naka-highlight dahil sila yung bottom 5. Okay? So, ayan. Clear rules muna natin. Pwede ring top, bottom, 10%. Di ba? So, pwede rin nating i-customize. Okay? So, for example, gusto lang natin makuha is top 3. Ayan. And okay natin. So, select muna tayong format para ma-highlight siya. Ayan. Ma-highlight siya ng green. Then, once we click okay, ayan. Yung top 3, i-highlight niya. Okay? So, ayan. Next naman na rules na pag-uusapan natin is yung, let's say, mga data bars. Ano itong mga data bars? Kung mapapansin nyo, pag kinlik natin to, for example, ito. Kung mapapansin nyo, yung mga 91 or yung mga medyo matataas yung score, medyo halos ma-fill yung buong, para mas mapansin natin, ayan. Medyo niluwagan natin yung, yung column. So, kung mapapansin nyo, for example, yung 91% ng cell na to ay na-fill up ng gradient. At ganun din sa iba. For example, ito 53 lang yung score niya, parang almost half lang yung na-fill up. So, ayan. Okay, siguro very important to kapag gusto nating mag-compare ng mga scores. Okay? So, aside from that, meron din tayong mga color scales. Ayan. So, tanggalin muna natin yung rule natin para mas makita natin. Pwede rin tayong gumamit ng mga color scales. So, for example, ito, green, yellow, red scales. Ang ginagawa nito is hina-highlight nyo yung mga matataas ng green tapos yung mga mabababa ng red. So, importante to kapag for example gusto nating at a glance makita kaagad yung mga nagre-red dahil sila yung mga let's say mabababa at yung mga green dahil sila yung mga matataas. And kapag medyo sakto lang yung score mo, parang nasa orange yellow na color. Okay? So, pwede rin naman nating baliktarin yun. So, instead of yung first ang pipiliin natin ito. So, kapag mas mataas, the more na mas mataas yung score mo, red naman, and pag mababa, the more na nag-green siya. Okay? So, yun yung sa mga, yung mga predefined. Ito yung mga predefined, predefined conditional formats. Okay? So, pwede rin yung mga direction, tanggalin muna natin para mas makita natin. Pwede rin itong mga directional. So, kung mapapansin nyo, actually, nagbe-base ito sa average. Okay? So, kung ang average, kung above average ka, naka-up yung arrow mo, pero kung within average ka lang, ayan, yellow. And kapag red, below average ka, parang ganun. Okay? So, ayan. So, kung yung gusto mong mangyari is wala dyan sa mga predefined conditional formats natin, pwede ka namang gumawa ng bagong rule, which is ito, i-click mo to. And by the way, yung mga kaninang ginagawa natin, so for example, kinonditionally format natin to, then nag-conditional format din tayo dito. Actually, hindi gagana yung color scales sa mga non-numeric kasi wala naman siyang way para i-identify yung yung values nila. So, for example, may mga ginawa na tayong conditional formats, pwede naman tayong pumunta sa manage rules para makita natin yung mga yon. So, in this case, okay, ayan, pag pinili natin yung worksheet, lahat ng mga within the worksheet na conditional formats na ginawa natin ay ipapakita niya. Okay? So, in this case, isa pa lang. So, dito na pupunta lahat. And may mga certain conditional formats kasi na pwedeng mag-conflict with each other.
So dito natin mailalagay yung dito natin pwedeng mailagay kung sino yung mauuna. Okay? Kung sino yung mauuna. Next, punta naman tayo sa custom formatting. So yung hindi siya pasok dito sa mga natin, mga predefined conditional formats. So pwede tayong pumunta sa new rule. So for example, instead of score, ang gusto kong ma-highlight ay yung mga pangalan, di ba? Gusto kong ma-highlight yung pangalan, hindi yung score. Okay? So for example, more than 75 yung nakuha ni Edmund Bell. Yung Edmund Bell, yun yung ma-highlight. Okay, so in this case, pwede tayong mag-custom format, so new rule, ayan, at pwede tayong gumamit ng tinatawag nating formula. Okay, so formula is yung, for example, ito, equals, okay, ilalagay natin si C3, kung mapapansin nyo, in terms of cell referencing, naka-absolute reference siya by default, pero pwede nating palitan yan, so tanggalin natin yung, ang tawag dito, pwede nating tanggalin yung dollar sign. So in this case, tanggalin ko lang yung dollar sign. Okay, mali. Okay, pwede natin pindutin yung F4 para mas madali siyang matanggal. Ayan. And let's say greater than, okay, or equal to 75. Lagay natin dyan. And i-format natin siya green fill. Ayan. So greater than or equal to 75. So pag kinlik natin yan, ayan. Kung mapansin nyo, na-fill up yung, ang tawag dito, yung cell instead of the score. Okay? Yung cell name, yung name ng mga participant instead of the score. So, pwede ba natin yung ma-apply sa mga iba pang cells? Yes, pwede nating, pwede tayong gumamit ng format painter dito. Click natin, then, hilain natin pababa. Ayan, ginaya niya lang yung mga conditional formats dito. Or, pwede rin nating pumunta dun sa, pwede tayong pumunta dito sa manage rules, then i-apply natin sa iba. Pwede natin i-apply yan para sa lahat. Then mapapansin nyo, di ba? Hindi lang si Edmund Bill, pati yung mga ibang 75 or more ang kanilang naging score ay maha-highlight din. So, ganun tayo gumamit ng formula in terms of yung conditional formatting naman.